Magandang umaga sa ating lahat. Naging ganap na typhoon si Bagyong Nika. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umaabot na sa 120 km per hour at ang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 150 km per hour. Medyo malapit na ang bagyo, yung sentro nito sa kalupaan. Ang layo ng sentro o gitna ng bagyo ay nasa 100 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora. Inaasahan pa rin natin na ito'y kikilos sa direksyong west-northwestward o generally pakanluran o papalapit sa kalupaan sa bilis na 20 kilometers per hour. Narito ang track at intensity forecast ng bagyo. Inaasahan po natin na ngayong umaga ay maaaring mag-landfall o tumama yung gitna o sentro ng bagyo sa kalupaan at maaaring mag-landfall ito sa Isabela o sa Northern Aurora. Inaasahan natin na hihina ang bagyo habang binabaybay ang kalupaan dahil sa interaction o friction dulot ng lupa. Inaasahan pa rin natin na magpapatuloy ang paghina ng bagyo kahit na ang bagyo ay nasa West Philippine Sea hanggang paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag hindi nagbago ang kanyang direksyon at galaw ng bagyo o bilis ng bagyo, maaari pong bukas ng umaga ay inaasahan natin nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Ang mga lugar na sa ilalim nito ay northernmost portion ng Aurora, central at southern portion ng Isabela, southeastern portion ng Abra, central at eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at western at southern portion ng Kalinga. Signal number 3 naman sa northern portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Quirino, lalabing bahagi ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, lalabing bahagi ng Abra, southern portion ng Apayao, at lalabing bahagi ng Kalinga. At ganoon din, nakataas ang signal number 3 sa lalabing bahagi ng Mountain Province, lalabing bahagi ng Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nakataas ang signal number 2 sa central portion ng Aurora, nalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, nalabing bahagi ng Quirino, northwestern at eastern portion ng Cagayan, nalabing bahagi ng Apayao, nalabing bahagi ng Benguet, nalabing bahagi ng Ilocos Norte, buong La Union, northeastern portion ng Pangasinan, at northern portion ng Nueva Ecija. Samantala, nakataas ang signal number 1 sa lalabing bahagi ng Aurora, lalabing bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, lalabing bahagi ng Pangasinan, lalabing bahagi ng Nueva Ecija, buong Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern at central portion ng Zambales, Metro Manila, Rizal, eastern portion ng Laguna, northern at eastern portion ng Quezon kasama ang Polillo Island, Camarines Norte at northern portion ng Camarines Sur. Ngayong araw, may naasahan na matindi o malalakas na pagulan dahil sa Bagyong Nika. Intense hanggang torrential na pagulan na maranasan sa Aurora, ganoon din sa Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, ganoon din sa Ifugao, Mountain Province, Kalinga at Apayao. Heavy hanggang intense na pagulan na maranasan sa Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Moderate to heavy rains na maranasan sa Camarines Norte, Camarines Sur, ganoon din sa Quezon, Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan. Bukas, may naasahan pa rin na malalakas o matinding pag-ulan.
Heavy hanggang intense na pag-ulan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Moderate to heavy rains sa La Union at sa Pangasinan. Dahil sa pag-ulan nito, mataas pa rin ang banta ng pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga mababang lugar, malapit sa kabundukan o sa may paanan ng bundok at malapit sa ilog. Pinapaliluhan po namin na patuloy na makipag-ugnayan sa mga local government officials sa mga nabanggit na lugar at alamin ang litas na lugar o evacuation center. Ngayon, meron pa rin tayong gale warning dahil sa epekto ng bagyong Nika. May naasahan na matataas na alon sa mga baybaying dagat. Ang mga lugar na sa ilalim ng gale warning ay yung sa eastern coast ng Cagayan, buong Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, Quezon, kasama Polillo Island, Camarines Norte, northern at eastern coast ng Camarines Sur, at northern coast ng Catanduanes. At dahil dito, ay automatic na bawal pumalaot ang ating magbabayan sa mga lugar nito dahil sa matataas na alon. Narito ating storm surge warning. Yung kulay orange po, ibig sabihin niyan, may naasahan na ang taas ng storm surge o daluyan ng bagyo na aabot sa 2 hanggang 3 metro. Ang mga lugar na sa ilalim nito ay Cagayan, ganoon din sa Isabela at Quirino. Samantala, yung kulay orange ay ito yung inaasahan ko natin taas ng storm surge na abot na halos 2 metro. So ang mga lugar ay sa Ilocos Region, ganoon din sa Zambales, Camarines Norte at Camarines Sur, at ganoon din sa Catanduanes. Bago tayo magtapos, bukod sa bagyong Nika, meron tayong binabantayang 2 bagyo sa dagat Pasipiko. Una, yung low pressure area naging ganap na tropical depression. Ang layo nito sa ating kalupaan ay nasa 1,685 kilometers silangan ng Visayas. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay nasa 45 kilometers per hour at ang pagbugso ay nasa 55 kilometers per hour. Ang kanyang paggalaw ay inaasang sa direksyong west-northwest o January pakanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Itong tropical depression ay may posibilidad na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Samantala, yung pangalawang bagyo na napakalayo sa ating bansa, tropical storm na may international name, Manny. Ang layo nito sa ating bansa ay nasa 3,555 kilometers silangan ng Central Luzon. Ang lakas ng hangin na malapit sa gitna nito ay maabot sa 85 kilometers per hour. Sa ngayon, malabong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang susunod pong pangalan na bagyo after ni Nika ay Ophel.